Ngayong araw ay sasakay tayo sa lahat ng transportasyong panglupa na meron sa Pilipinas para malaman kung saan ang pinakamabilis at kung saan ang pinakakomportable sakyan sa lahat ng mga ito. Pero bago yun, ano-ano nga ba ang mga transportasyong panglupa sa Pilipinas? Nandyan ng pedicab, tricycle, jeep, UV, bus, modern bus, at syempre ang tren. At titignan natin kung saan ang pinakamaganda at komportable sakyan sa lahat ng ito. At sisimulan natin sa pedicab. Mga kaibigan, sasakay na tayo dito sa pedicab, tol. Yan, oh. Sa pagsakay sa pedicab ay komportable naman, pero medyo mabagal nga lang dahil paalang ang ginagamit dito para umandar. Sasakyan namin mga kaibigan, no. Oh, 3 wheels lang to, tol, 3 wheels. Ito yung mga OG, tol, sa mga transportasyon, di ba? Walang ginagamit na gas. Ayun, namin dito, opo, nakaganto na. Lang. Makalipas lang ng ilang minuto ay dumating na kami sa destinasyon namin. Kababa na tayo mga tol. So yun mga kaibigan, kababa lang namin sa pedicab, tol. Komportable naman, kaso pag may kasama ka, pag dalawa kayo, hindi ka na masyado makaupo. Saka sa bilis, tol. Hindi siya mabilis, tol, kasi nga hindi naman ginagamitan ng gas di ba? Marirate namin ang pedicab ng 7 out of 10. Komportable naman, kaso masyadong mabagal. Ang kasunod naman naming sasakyan ay ang tricycle. So mga kaibigan, sasakay na tayo sa tricycle. Sakay ako kuya sa simbahan lang. Tara, nakasakay na tayo sa tricycle. Ayun, oh. Okay naman, komportable naman dito, tol. Yun ang akala ko, dahil medyo mabilis na pala ang takbuhan ng tricycle at medyo mauga din, kaya tatalbog talaga yung katawan mo. Nakakahilo. Roller coaster. Uy, gato. Gato. Makalipas ng ilang minuto ay dumating na agad ako sa destinasyon ko. So yun mga kaibigan, kakababa lang natin sa tricycle, tol. Medyo nakakahilo yung parang roller coaster May re-rate ko ang tricycle ng 8 out of 10. Medyo komportable naman, kaso mauga lang, kaya nakakahilo sumakay. Ang kasunod naman namin sinakyan ay jeep, ang pinakasikat na transportasyong panglupa. So yun mga kaibigan, nandito tayo sa jeep, tol. Tangan ng ingay, may tugtog. Ano, tol? Komportable ba? Medyo. Sound trip. Medyo komportable naman sa jeep, tapos may sound trip pa, kaya hindi ka maboboring sa biyahe. Gago, lumilipad. Makalipas lang ng 5 minuto ay dumating na kami sa bababaan namin. May re-rate namin ang jeepney ng 8 out of 10. Komportable naman sumakay dito, kaya may enjoy mo din yung biyahe. Ang kasunod naman namin sinakyan ay yung minibus. So yung mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may e-bus, tol. Dito, komportable talaga dito, tol. Ito yun, ang sarap ng upo. Aircon pa dito, tol. Ayun. Oo, napaka-komportable talaga dito sa minibus. Malambot yung upuan, malamig yung aircon, at hindi din masyadong mauga, kaya hindi nakakahilo sa biyahe. At makalipas lang din ng 10 minuto ay dumating na kami sa sunod namin destinasyon. Nakababa na rin, let's go! Mga naka 10 minutes din kami dun sa e-bus, tol. Ay, yung sinakyan namin, yan. Diba? Ayun yung modern jeep ngayon, tol. E-bus kung tawagin, diba? Sa e-bus, tol, sobrang komportable, malamig, nakakaantok nga kasi sobrang lakas ng aircon. May rate ko ang minibus ng 9 out of 10 dahil sobrang komportable talaga, tapos sobrang lakas ng aircon, kaya nakakaantok sa biyahe. Ang sunod naman namin sasakyan ay ang UV Express. So yun mga kaibigan, sasakay tayo, tol. Ops, bago natin ituloy ang video, gusto mo bang magkaroon ng iPhone ng libre lang? As in, magkakaroon ka ng chance magkaroon ng iPhone nang wala kang binabayaran. Gusto mo ba yun? Syempre lahat naman siguro gusto. Pero paano nga ba manalo dito? Ang kailangan mo lang ay i-subscribe ang aking YouTube channel. Ganun lang kadali. At pag umabot ako ng 100,000 subscribers, ay ipapamigay ko na itong 2 iPhone na ito. Kaya kung isa ka sa hindi pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Subscribe na. Malay mo ikaw ang manalo ng iPhone. Balik na tayo sa video. So yun mga kaibigan, sasakay tayo, tol. Agad na kaming sumakay sa UV Express. Hindi agad ito umaalis hanggat hindi napupuno ng pasahero yung loob. So yun mga kaibigan, nandito kami ngayon sa may UV naman, tol. Dito, tol, medyo masikip, tol. Hindi medyo talaga masikip talaga. Hindi na makausap dyan. Masikip. Pero comfort din naman, tol. May aircon, yun nga lang. Talagang masikip, tol. Saka dito, nagpapapuno pa sila bago sila bumiyahe. Ibig sabihin, pag hindi pa puno to, tol, hindi to babiyahe, tol. Kaya kahit nagmamadali ka, hindi ka makakapagmadali kasi nga, aantay mo pang mapuno. Maya-maya ay lumarga na yung UV. Komportable din naman dito. Masisikipan ka nga lang dahil nagpapapuno talaga sila ng pasahero bago umalis. Makalipas ng ilang minutong biyahe ay buwaba na din kami sa UV Express. So yun mga kaibigan,
kakababa lang namin ng UB Express tol. Okay naman tol, komportable, kaso sobrang sikip. Tapos hindi siya umaandar agad. May rate ko ang UB Express ng 7 out of 10. Ang kasunod naman naming sasakyan ay ang bus. So yun mga kaibigan, nandito na kami tol sa terminal ng libreng sakay tol. Umi-stop dito yung libreng sakay tol kasi may number. Ito yung libreng sakay sa Quezon City. Kaya ngayon mag-aantay muna kami ng libreng sakay dito tol. Nakakapagod maglakad. Nagantay lang kami ng libreng sakay na bus dito sa Quezon City para hindi na din kami mapagastos. At makalipas lang din ng 5 minutes ay may dumating na libreng sakay na bus. So mga kaibigan, nandito na ngayon sa may libreng sakay tol sa bus. Kung gusto mo matulog dito tol, talaga literal makakatulog ka dito. Tahimik lang yung mga tao dito eh, no? Diba? Tahimik lang sila kaya tahimik lang din tayo. Pero komportable tol, solid. Sa lahat na nasakyan namin ay itong bus ang pinakakomportable sa lahat dahil sobrang lambot ng upuan at sobrang lamig ng aircon. Kaya makakatulog ka talaga dito lalo na kung pagod at antok ka. Sa sobrang komportable ay nakatulog pa ako dito ng ilang minuto. Makalipas ng ilang minutong biyahe ay bumaba na din agad kami sa libreng sakay na bus. Nakababa din sa wakas. So yun mga kaibigan, kakababa lang namin ng bus tol. At dun sa bus tol, literal na komportable talaga tol. Kasi so ano tol, ang sarap na upuan. Kung gusto mo talaga matulog, talaga makakatulog ka tol. Hindi rin maalog tol. Kahit dumaan siya sa maalog na daanan, sa maalog na kalsada, hindi siya maalog sa loob. Kaya nakakaantok talaga. Nakaidlip nga ako eh. Marirate natin yung bus tol ng 10 out of 10 tol. Napaka-solid. Ang sunod at panghuli naming sasakyan ay ang tren. Ngayon mga kaibigan, papunta naman kami sa MRT tol. At sasakay naman tayo ng tren tol. Dahil isa yung tren sa mga transportasyon pang lupa, di ba? Tara, let's go. Lakarin na natin to. Oh yeah! Naglakad na agad kami papunta sa North Avenue Station sa MRT. At makalipas ng ilang saglit ay dumating na agad kami doon. Bumili lang kami ng ticket papuntang Quezon Avenue. Isang istasyon lang ang pagitan nito. So yun mga kaibigan, sasakay na tayo ng MRT. Ng tren tol. Ayun yung tren oh. Let's go. Agad na kaming sumakay ng tren. Naganap lang kami na mapepwestuhan. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may MRT tol. At nandito tayo sa tren tol. Sumakay tayo sa tren. Ay, naalis na. Dito tol, may mga pwede ka namang umupo, pwede ka rin nakatayo. Nakadepende na sa'yo kung saan ka komportable tol. Pero dito tol, kung usapang bilis tol, mabilis dito tol, makakapunta ka agad sa destination na gusto mong puntahan. Oo, kung usapang bilis lang, ito na ang pinakamabilis na transportasyong panglupa. Komportable din dito kahit nakaupo ka man o nakatayo dahil hindi naman mauga dito. Makalipas lang ng ilang saglit ay bumaba na agad kami sa Quezon Avenue Station. So yun mga kaibigan, kakababa lang namin ng MRT tol. Ang bilis, di ba? Isang station lang tol eh. At ngayon, pabalik na tayo tol, sakay ulit tayo tol. Kung usapang pabilisan, dito na yung mabilis talaga. Pero syempre, may mga ano lang to eh, nakadestino lang na lugar. Pero kung dito yung lugar na pupuntahan mo, talaga swerte ka kasi mabilis tol eh. Wag lang pag ano ha, pag rush hour ha, kasi sobrang ano dito, sobrang daming tao sumasakay kaya mahihirapan ka. Pero pag nakasakay ka naman na, sobrang bilis na. Agad na kaming sumakay ulit sa tren pabalik sa North Avenue Station. North Avenue Station lang, station na. Makalipas lang din ng ilang saglit ay dumating na din agad kami doon. So yun mga kaibigan, nasakyan na natin lahat ng transportasyon pang lupa. Dito na natatapos ang video. Ang mga pinagsasabi namin dito ay base lamang sa na-experience namin sa pagsakay ng transportasyong panglupa. May kanya-kanya silang katangian pero iisa lang naman ang misyon. At ayun ay mayatid ang mga pasahero na pupunta sa kanilang mga destinasyon. May kanya-kanyang bilis at pagka-comfort pero okay naman lahat sakyan. Nakadepende na lang ito sa kailangan yung sakyan papunta sa destinasyon nyo. Kaya kung gusto nyo pala mga ganitong video mga kaibigan, wag nyo kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko at road to 100,000 subscribers na tayo. At mamimigay ako ng 2 iPhone pag umabot ako ng 100,000 subscribers. Kaya ano pa inaantay mo? Subscribe na! Let's go!